mapagmahal, responsable, at maalaga sa kanyang dalawang anak na sina Crispin at Basilio, at asawa nitong si Pedro. Isang lalaki walang puso. Pinaldas nito sa bisyo ang ilang piraso na lahat ni Sisa, at nang wala na may tustos, ang matiising Sisa sa mga bisyon ng asawa, nagsimula na ang pagmamalupit nito sa kanya. Nay! Oh, agad na po ako ng kayo dalawa. Sige, umakit na kayo. Kailangan ko kayo punasan para hindi kayo magkasakit. Dahil mga po. Nay, tumawag ka ba kayo? Sa katapusan pa ho. Mamaya tatabi kayo dyan. Sa ibisyo. Para sa pangusugan? Kung sumasagot ka pa, Huwag mo sasaktan. Wala naman sila maginawa kundi magtrabaho para rin sa ikabubuhay natin lahat. kung alam ko lang pala na wala akong mapapala dito. Kanina pa ako umalis eh. Umalis na! Nay, bakit kung ganun si Itay? Hindi niya tayo mahal. Ay, mahal na. Ang iniisipin niya na. Sa tandaan ninyo, ang nanay mahal na mahal kayong dalawa. Kayo naman tayong kailangan ko sa buhay. Kinabukasan, ang magkapatid na sina Crispin at Basilio ay nagtungo na sa kumbento para magtrabaho. Nakita nila ang dalawang Tonya na nagtatalo. At dahil nakapunta na sila sa kumbento, nagtangkang kunin ni Crispin ang isang pirasong ubas, ngunit Umigas ka. Ay, Santa Barbara, malas ko naman dahil umasa akong habang ako ay naglalakad ay makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit ang malalanghap ko ay hindi ka nais-nais. Marahil sarili mong naamoy mo, senyora. Noong ka, senyora. Hanggang ngayon ba, inaasa mo pa rin si Santiago, ha? Matandang bruha. Huwag mo akong ihantulad sa iyo, babaeng pakakak. Ay, pakakak baka mo. Hoy, ikaw, tingnan mo yung sarili mo sa salamin dahil yung pagmumukha mo, singkapal ng bala ng nuyang bayan. Ay, naku, malahimik ka, Diyos, ng katiliman at tinubungan ng lunal. Hoy, bansot, kumagkalikan yan. Dahil amoy mo ay galing pa sa imbarnan mula ng mga tol. Amoy baka mo, ha? isa lang naman, kuya. Nais ko lang naman matikman. Ngayon nga lang ako makakain ng ubas. Baka kanina pa ako nagugutom. Kahit na, hindi ka dapat nakikita na hindi sa iyo. Ano na ako yan? At baka mamaya, wala na lang na nagkali. Saan ka kaya tayo? Ibig mo ba na muli iyon? Oo, huwag ka naiiyak. Nagsasabihan ka lang naman eh. Kuya mo ako, di ba? Kaya dapat, nakikinig ka sa akin. Kasi, hindi kita ipapahamak. Pauwan ko, kuya. Patawan. Tama na, halika na. Nagpakalalong pa tayo makagalitan. May isang lalaki na pumasok sa silid ng kura upang kunin ang salaping na kapatong sa lamesa. Agad itong umalis para hindi makita ni Padre Salve. Isang oras lumipas ay dumating na ang kura para kunin ang salapi. Laking gulat na ito na wala ng pera sa lamesa. Sinisi ni Renato ang magkapatid lalo na si Crispin at ang nangyari, Akala na siguro may isahan niyo ako. Matatakasan niyo ako. Kayong dalawa, walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi niyo nababayaran yung salaping ginagawa ninyo. hindi ko po talaga ninakaw yun, Friday. Hindi po ako masama. Hindi po ako magninakaw. Manahimik ka! Nagsisinungaling ka pa? Hindi po nagsisinungaling ang kapatid ko. Nainom wala po
sa paglilingkod dito hanggat hindi niya nababalik yung salaping nawawala. At kung hindi mangyari yun, baka mapatay kita sa palo, Crispin. Isang hapon sa simbahan ng San Diego, nakita ni Crispin si Renato na kumukuha ng salapi ng kura. Agad itong napansin ni Renato na merong nakakita sa kanya, si Crispin. Tumakbo pababa ang batang kaawa-awa upang magsumbong sa kura. Ngunit, bumalik si Basilio ng gabi sa kanilang damba na sugatan at hindi kasama ang kanyang pinakamamahal na kapatid sapagkat ito ay naiwan sa simbahan. Nay! 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 Basilio? Nay! Basilio? Basilio! Ano dito? Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po siya kumento. Ayaw po pa alin. Bakit may sugat sa ulo mo? Kasi si Crispin, bakit siya namin sa komento? Nagsususin, binabong ko siya, nakalabot ako ng simbahan. Nakita ko ng guardia civil. Nasaan ang kapatid mo? Kasi nasa si Crispin. Bakit siya naiwan sa loob ng komento? Nay, saan po kayo pupunta? Sa simbahan, sa saan? Hindi ko alam. Basta kailangan ko mahal ng kapatid mo. Ulit kami na po. Huwag mo kayong umalis. Tayo ko po puti kayo ulit. Lisa. Basilio? Diyos ko, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami. Basilio? Nahimatay si Basilio dahil sa trauma sa kanyang ulo. Ginamot ito ng ina at nakatulog ito sa gabi nito. Paggising ng umaga ay napansin niyang nanawala na ang kanyang anak na si Basilio at may mga paparating na Mga sila! Pinapasukan ang punong bilakaw! Sino sa inyong ina ng mga magnanap? Hindi magdala ka mo, anak ko! Walang pagkukublinan ka. Bueno, magsabi ka ng totoo. Kung hindi, nagapos ka namin sa punong iyon at paparilin. Akasaan ang mga anak mo? Mga kilaro. Hindi ko na alam. Yan ang totoo. Nasaan ang salaping dinala sa iyo ng iyong mga anak? Ano sa laki? Wala akong pinibigay sa labis na kanya mga anak ko. Bakit kung hinahanap mo pa? Nasaan
ng sa kape! Panginoon, napakahirap po namin. Wala po kaming ganito. O kahit na ano ari-arian. Kami pagmamalaki. Lumabas rin! Mahirap kayo! Kaya nagnakaw ang mga anak mo! Di mo na ako mga anak ko. Kahit gusto ko. Sanay kami sa gusto. Tinatay ako sa kapusparan buhay. Mahirap kami pero hindi kami nagnanakaw. Kung gayon, hayaan ng Diyos at ang Angkera na magpasya. Sumama ka sa amin! Dahil ang kaawa-awa si Sam, dahil hinarap siya ng mga magsibig sa harap ng tao, at pinalakan sa buong San Diego, at itinanong ito. Bakit kaya siya inuwi ng mga Guardia Civil? Ginaya ng batang magnanakaw? Para sa ama, para kasi matinang mag-aaral ka sa mga bata. Pag-isa lang kasi siya, walang kwentang ina. Nung nakulong si Lisa, ay tuluyan na ito nawala sa kanyang sarili. Ilang buwan lumipas at hindi pa rin nakikita ni Cesar sina Crispin at Basilio. Nang siya ay nakalaya, ay bumalik ito sa kanyang nama na umiiyak na hiyaw wala na sa sarili. Basilio na! Basilio! Basilio! Anak ko! Buti nga po sila sa amin, Inay. At sabi po ni Ate Glay,